Okay, ito yung part 2 sa bidyong ginawa ko tungkol sa pangalan ng dakilang may likha. So, bago natin babasahin yung pangalan ng dakilang may likha, una muna nating alamin at pag-aralan ng maigi yung tunay na bigkas sa bawat letra from ancient Hebrew. Take note, ancient. Ibig sabihin, yung pinakaunang bigkas sa mga letra na yan. Hindi po yung modern. Kuha nyo? So, ang first letter is Aleph. And take note, hindi po yan Aleph kasi walang letter E sa ancient Hebrew letters. Clear? The second one is Bayat. Hindi yan Bayit. Hindi yan Bayit. The third letter is Gamal. Gamal. Hindi yan Gimel kasi walang letter I and walang letter E sa ancient Hebrew letters. The second is Dalat or the fourth letter. Dalat. Hindi yan Dalet. Hindi yan Dalet kundi Dalat. The other one is Haya. And some people say the pronunciation of this letter is Hay. But the original sound or the pronunciation of this letter is Haya. Eto. Medyo mahaba-habang usapin to guys. Kaya ang gagawin natin, lalampasan muna natin yan. But don't worry, ipapakita ko sa inyo sa next video. Kasi, maipapakita ko sa inyong reference to prove na walang ganito ganyang letra sa ancient Hebrew letters. Bakit? Kasi sabi ng iba, hindi yan U. Napakalaking problema guys. Anyways, ipapakita ko sa inyo sa next part of this video. So, ang next is Zayan. Okay? And the other one is Kat. Okay? Walang cha, walang ganun, kundi Kat. And the other one is Tat. And this one is Yad. And then Kap, Lamad, Mayam. Okay. This letter is not Mayim, kundi Mayam. Bakit hindi Mayim? Kasi walang letter E o yung eagle, E, walang ganong letra sa ancient Hebrew letters. So, the original pronunciation of this letter is Mayam, not Mayim. Hope you understand. So, the other one is Nun. Okay? And this one is Samak. And then, Ayan. Hindi po yan Ayin. Di ko lang maintindihan. Sa mga scholar, yung ibang scholar, binabasa nila yan as Ayin. Pero bakit Ayin kung wala namang letter I sa ancient Hebrew letters? Paano nagiging Ayin? So to make this clear, the original pronunciation of this letter is Ayan, not Ayin. So, the next is Pa. Pa. The next is Chad. And then Coop. And then Rush. Hindi yan Rish, kundi Rush. Sa soon, sa mga susunod na video, mauunawaan nyo bakit hindi yan Rish. And the next is Shan. Hindi po yan Shin. Questionably kaayo kung mag-ingon mog Shin ang basa na. Nga sa ancient Hebrew letters, walang letter I. Ibig sabihin, hindi Shin ang basa sa letter na yan, kundi Shan. Okay? So, the last letter is Tau. Tau. Hindi yan To. Nakoy nadungog, I'm sorry.
Pasensya na po kayo sa mga hindi kasi hindi ako original na Tagalog talaga. Ginamit ko lang yung Tagalog na lengguwahe para maintindihan ng lahat, okay? So, tau, ang last letter is tau. Okay? So, ang letter na yan ay babalikan natin at ipapaliwanag natin sa next video. So, ang bawat letter na yan guys ay may mga meaning. Kaya nga, bakit ko sinabi una na kailangan nating pag-aralan paano bigkasin ng tama ang mga letra na yan? Kasi, kung hindi mo mabigkas ng tama ang bawat letra na yan, ibig sabihin, mawawalan ng meaning ang letra dahil sa pamamagitan ng iyong pagbigkas. So, dapat tama ang pagbigkas mo natin sa letra. Ganun kasimple. So, abangan ang next part para sa letter na to. Okay?